Ate, okay lang ba na tayo mag-pray sa umagang ito? Okay lang. Prayer of acceptance, ibig sabihin nun, si Jesus po ay tatanggapin na natin sa ating puso. Nanalangin tayo, okay lang ba ate? Okay lang. Panginoon, Panginoon, salamat po salamat sa umagang ito. sa umagang ito. Tinatanggap kita Tinatanggap kita dito sa aking puso. dito sa aking puso. Tawarin niyo po ako Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan. sa lahat ng aking At kasalanan. maghari ka At maghari sa ka aking buhay sa aking buhay. simula sa araw na ito. Simula sa araw na Mahal ito. kita, Jesus. Mahal kita, Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yung ganitong uri ng pag-preach ay wala pong wisdom. Hindi niyo po ginamitan ng wisdom kasi parang kinorner nyo yung tao. Hindi kaaya-aya itong ginawa ninyo. At hindi niyo po inisip yung magiging epekto nito sa pamilya ni Janya. Tulad sa amin, kapag nag-preach kami, halimbawa may pinilit kaming isang Kristiyano, magsyahada ka, sabihin mo, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapos sinabi namin, ngayon ganap ka ng Muslim. So anong magiging impact noon sa pamilya ng taong pinilit namin? Di ba napakasama? Pwede siyang itaboy ng kanyang pamilya, pwede siyang pagsasaktan ng kanyang pamilya, at in the worst case, baka kung ano pang gawin sa kanilang mga pamilya na masama. Nawa ay makarating po ito sa babaeng ito. Dapat kapag nagpe-preach po kayo, preaching lang, hindi yung namimilit kayo. محمد كان علم كليبس Assalamualaikum. So ang video natin ngayon ay patungkol sa isang video na isinend sa atin ng ating mga follower, which is nandito yung video. So ayan, siguro naman ay nakita niyo rin na dumaan sa newsfeed nyo yan. So dyan mababasa natin sa screen, Muslim women accepted Jesus as Lord and Savior. So inaccept daw ng isang Muslima si Jesus bilang Diyos at bilang tagapagligtas. So bigyan natin ng reaction video itong vlog niya para naman malinawan siya at yung ibang mga nakapanood sa video na ito. So narito ang video, pakinggan natin. Alam na alam ng Panginoon ate lahat ng iyong pinagdaraanan araw-araw. Ikaw ba ate, kapag ba ikaw ay namatay, sa tingin mo saan ka pupunta? Sa langit o sa impyerno? Hindi ko alam eh. Kasi minsan di natin alam na makasalanan tayo. Pero Okay, so unang katanungan niya dito, ikaw ba ate, kung halimbawa mamamatay ka ba, alam mo ba kung mapupunta ka sa langit o sa impyerno? So syempre ang sagot ni Ate Jana ay sabi niya, hindi ko alam, sapagat syempre normal sa atin, hindi natin alam bilang mga tao. Wala tayong vision patungkol sa future kung anong mangyayari. At kabilang pa dun sa magandang naisagot ni Ate Jana, sabi niya, hindi ko alam kasi hindi natin alam, minsan tayo ay nagiging makasalanan, which is nagkakaroon tayo ng agam-agam sa isipan natin na yun yung maging dahilan na tayo ay paparusahan sa impyerno ng ating dakilang tagapaglikha dahil namatay tayo bilang isang makasalanang tao. So dahil dun sa kasagutan ni Jana na kung saan hindi daw niya alam kung mapupunta siya sa langit o sa impyerno, so ito naman yung sinabi ni ate. ate ngayong umaga ito, gusto mo ba magkaroon ng kasiguruduhan na ikaw ay pupuntang langit? Opo. Oh, syempre, sabi niya, gusto mo magkaroon ng kasiguraduhan na mapupunta ka sa langit. So syempre, sino ba naman ng tao na ayaw mapunta sa langit, ayaw mapunta sa piling ng Diyos, ayaw mapunta sa paraiso ng Diyos? Syempre, sino ba naman? So sabi niya, syempre, opo. So dito na papasok. Kasi ate, sabi sa Bible na Romans 6:23 na lahat daw ng makasalanan, kahit ako, mapupunta impyerno. Yun yung bad news. Pero may good news, si Jesus na ang namatay. Kasi ang kabayaran daw ng kasalanan, kamatayan. Dito, sabi niya, parang sinasabi na dito na kapag tinanggap mo si Jesus, kumbaga sigurado na yung pagpunta mo sa langit, sigurado na makakapiling mo ng Diyos, basta tanggapin mo lamang si Jesus sa iyong puso, so masisigurado mo na. Kasi ang kamatayan daw ni Jesus, ang siyang kabayaran sa lahat ng kasalanan. So, ito yung hindi ko mawari kung bakit ganito ang mindset sa pangyayaring ito. Isipin mo, bakit magiging alay ang isang tao na kumbaga isang napakabanal na tao, isang maimpluwensyang tao, so bakit kailangan niya magdusa, bakit niya kailangan ipako sa krus, bakit niya kailangan patayin para lang sa kasalanan ng ibang tao? So, di ba? Kung gagamitan natin ng common sense, parang nakakalito. Hindi ba? Samantalang si Jesus,
Sabi nila ay isang Diyos. So bakit mamamatay ang isang Diyos? Bakit kailangan mamatay ng Diyos? Para patawarin ng ibang tao, para patawarin ng kung sino man sa kanyang kasalanan. So hindi ba nakakalitong isipin? So ganun pa man, ay respeto na lang din sa kanila dahil yan ang kanilang paniniwala, dahil yan ang kanilang pananaw. So respect pa rin. Nagkakaroon lang tayo ng katanungan bilang as a Muslim. So, 'di ba? Nakakalitong isipin bakit kailangan mamatay ng isang magandang, mabuting tao para lang sa kasalanan ng ibang tao, 'di ba? Parang hindi makatarungan ng gawain na 'yon. So, at isa pa doon, syempre, kapag sinabi nating Diyos, siya yung kumukuha ng kaluluwa, siya yung nagbibigay ng buhay. So, kapag sinabi nating namatay ang Diyos, ibig sabihin nagpakamatay ang Diyos, which is taliwas sa laman ng mga Biblia, laman ng Quran na kung saan ipinagbabawal ang pagpapakamatay. Hindi ba? Nakakalitong isipin. So, eto, dito na papasok yung pagpe-preach niya na kung saan tinanggap na daw ng babaeng Muslim nito si Jesus. So, tignan natin. Mahal ka ni Jesus, Ate Jana, para kay Jana. Ako magpapapako sa krus para sa kanya. Grabe po, nung love ka ni Jesus. Ate, okay lang ba na tayo mag-pray sa umagang ito? Okay lang. Prayer of acceptance. Ibig sabihin nun, si Jesus po ay tatanggapin na natin sa ating puso. Okay, so magpe-pray daw na si Jesus daw ay tatanggapin na natin sa ating puso. So first of all, FYI po ate, kami pong mga Muslim ay hindi po magiging ganap ang pagka-Muslim namin kung hindi namin minamahal, nirerespeto, ginagalang at tinatanggap sa mga puso namin si Propeta Jesus. Yan po ang dapat ninyong malaman. Pero sa amin, hindi namin siya tinatangkilik bilang isang tagapaglikha at bilang Diyos. Minamahal namin siya, ginagalang namin siya, nirerespeto namin siya, tinatanggap namin si Propeta Jesus bilang propeta ng dakilang tagapaglikha. Yan po ang kasagutan diyan. Tinatanggap po namin ng maluwag sa puso namin. Wala pong no doubt po diyan na tinatanggap po talaga namin ng buo si Propeta Jesus bilang propeta ng Diyos. Nanalangin tayo, okay lang ba ate? Okay lang. Panginoon, salamat po salamat sa umagang ito. Sa umagang ito. Tinatanggap kita dito sa aking puso. Sa aking puso. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan. kasalanan. At maghari ka sa aking buhay. Simula sa araw na ito. Mahal kita, Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito, kung obserbahan natin yung paraan ng pagsasagawa ng babae na ito, o sino ka man ate, kung mapanood mo ito, parang pamimilit po itong ginawa ninyo sa isang tao, sa isang kapatid namin na Muslim. Kasi sa preaching, hindi po pwedeng mamilit tayo ng mga taong pinipreach natin. Ang sa atin lang ay mag-preach, magbigay ng mga mensahe, magsabi ng mga mensahe patungkol sa scriptures natin, sa Biblia natin, sa Quran natin. Yun ang pinaka-the best na way kung ginawa mo sana ito. Pero etong ginawa niyo ate, ay isa po itong uri ng force, pamimilit. So, syempre, na-corner po itong babae na ito, yung kapatid namin na Muslim, na-corner. So, wala siyang ibang magawa, kundi pakisamahan kayo, ulit-ulitin yung mga sinasabi ninyo sa kanya. Kasi, yung paraan na ginamit nyo rito ay parang kinorner niyo siya at wala na siyang choice, kundi mapasunod sa inyo. So, yan po ay, kumbaga, parang technical yan. Kumbaga, hindi kaaya-aya na uri ng pagbibigay ng mensahe ng inyong katuruan. Kasi parang kinorner rin yung tao, wala siyang choice, hindi siya makapagsalita ng ayoko, ganito, ganyan. Kasi nahiya siyang sabihin sa inyo na hindi bawal ito sa amin. Especially sa amin, kapag kami ay nag-preach, bawal po kami mamilit na kayo, magsyahada kayo, sabihin nyo ito, pumasok kayo sa Islam, ganito, ganyan. Wala, hindi po kami ganyan. Ang tanging sa amin lang ay magbigay ng mensahe, mangaral ng katuruan namin sa Quran, katuruan na ibinahagi sa amin ni Propeta Muhammad. Ganun lang po. Hindi yung ganito sa inyo na parang pinilit nyo yung tao, manalangin, okay lang ba ate na manalangin tayo hanggang sa dumating sa ipinatanggap nyo sa tao yung hindi naman niya gustong tanggapin. So, hindi angkop yung ginawa nyo dito. So, nawa ay makarating po ito sa inyo at
ninanais din namin na makahingi kami o makakita kami ng apology dito kasi hindi niyo po alam yung impact ng video na ito sa pamilya ng babaeng Muslim na ito, sa mga kapatid niya, sa mga magulang niya, sa mga anak niya na uy, si nanay naging Christian pala, uy, si nanay tinanggap niya si Jesus. Hindi niyo po, yung ganitong uri ng pag-preach ay wala pong wisdom. Hindi niyo po ginamitan ng wisdom kasi parang kinorner niyo yung tao na mapilit siya kung ano man ang gusto niyo ay mapilit siya sa kung ano man ang gusto ninyo. So hindi kaaya-aya itong ginawa ninyo. Dawa ay makarating sa babaeng ito o kay ate na nagpe-preach ng kanilang katuruan, which is sana mag-apology din po kayo sa ginawa ninyo kasi parang kinorner niyo si ate. Napilitan siya, wala siyang choice kundi ulit-ulitin yung mga sinasabi niyo sa kanya. So hindi po angkop yung ginawa ninyo at hindi niyo po inisip yung magiging epekto nito sa pamilya ni Janya. Kalintulad sa amin kapag nag-preach kami, halimbawa may pinilit kaming isang Kristiyano, magsyahada ka, sabihin mo asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapos sinabi namin ngayon ganap ka ng Muslim. So anong magiging impact noon sa pamilya ng taong pinilit namin? Di ba napakasama? Pwede siyang itaboy ng kanyang pamilya, pwede siyang pagsasaktan ng kanyang pamilya, at in the worst case baka kung ano pang gawin sa kanilang mga pamilya na masama. So nawa ay makarating po ito sa babaeng ito na dapat kapag nagpe-preach po kayo, preaching lang, hindi yung namimilit kayo. Isipin nyo rin kung ano magiging impact sa mga taong nakapaligid, sa mga taong makakapanood at especially sa pamilya ng taong gagawan ninyo ng content katulad ng ginawa ninyo na ito. So nawa ay nalinawan po tayo na kami mga Muslim ay tanggap po namin si Jesus, minamahal namin, ginagalang namin, nirerespeto namin bilang propeta ng dakilang tagapaglikha. So syukran, wassalamualaikum. محمد كان علم كليبس.